Magandang araw mga kahombre ko. Ayan, 400. Ang dami nanonood. Ano? Ang daming mga kahombre talaga dito. Magandang araw mga kahombre ko. Kamusta? Kamusta? Yan. Gandang araw. Ayan, 600 viewers. Grabe, sobrang solid. Ang lakas na ata ng Facebook, ano? Lakas na ba? Pwede na. Ayan. Sige lang. 800. Yan, nice, nice, nice. Okay. Ngayon, mga kahombre ko, ngayong araw na ito, good morning din. Magandang araw, kuya. Magandang araw, good morning. Yan. Magandang araw, mga kahombre ko. Bali ngayon, mga kahombre ko, grabe, ang bilis, 1,000 na agad. So, ngayon, ngayong araw na to, gusto ko lang sabihin sa inyo, no, na ako ay napakasaya. Kasi finally, lahat naman, napanood nyo naman siguro sa YouTube channel ko, lahat ng kaganapan, naging kaganapan, di ba? Pwede nyo panuorin, kaka-upload ko lang kagabi. Pero isa pa na gusto kong, ang napansin ko, no, napakaraming mga influencers ang nakidikride sa issue ni Norman Mangusin at ni MG without knowing anything. Diba? Wala silang alam. Wala silang idea. Wala silang... Basta, hindi nila alam yung sinasabi nila. Halata naman, no? Kumbaga, yung focus nila was dun lang sa sinabi na unjust vexation, ganito, ganyan, no? I mean, it's okay. It's understandable. Kasi, hindi naman lahat kayang manood, diba? And at the same time, mga kahombre ko, hindi naman natin masisisi ang mga tao. Kasi, meron hong ilang milyon na Pilipino, 100, 100 plus million yata, di ba? Napakarami ho, milyon-milyon ng Pilipino sa Pilipinas. Ilan lang bang nakapanood sa mga videos ko? Siguro umabot mga 10, 15 million views lang yun, no? Ilang milyon ho ba ang Pilipino sa buong Pilipinas? Tuldok lang. It's very much understandable. Ngayon, pero ako'y natutuwa kasi yung mga nakapanood, they understand. They understood everything and masaya tayong lahat and syempre doon lang ho ako nakafocus. At ito, mga kahombre ko, para naman no sa mga influencers na nakikidikride, nakikiepal, nagko-comment ng kani-kanilang mga komento, nagpapapansin, it's okay. Mga tol, mga kapwa ko influencer, mahal ko kayo, man. Alam nyo kung bakit? Kahit galit kayo sa akin, kupal kayo sa akin, kasi trabaho ko yan. Parehas tayo. I know this is only for the content, for you guys. Kailangan. Naintindihan ko kayo. Promise, man. Diba? Kunwari, titirahin mo ko ngayon. Mag-a-against ka, tirahin mo ko, tirahin mo si Norman, ibabalik mo yung mga past issues ko, kahit wala ka ng idea, di ba? Hindi mo na alam kung ano na ba talaga yung ginagawa ko ngayon, wala ka ng idea, pero titirahin mo pa rin ako, tirahin mo si Norman. It's okay, man. At para sa mga kahombre ko, hindi ho tayo ganun na kababaw. Ako nakakaintindi ako. Wala yun sa akin. Kasi ganun din ang trabaho ko. Trabaho ko rin yan. Pag may issue, syempre, baba na tayo, di ba? Ganun ho yun. Okay? Alam nyo, mga kahombre ko, meron din ako mga tunay na kalaban sa internet, no? Na, syempre, mainit sila sa akin dahil sa mga past feud namin. Kahit kayo, naintindihan ko rin kayo. Kasi kahit ako man nasa posisyon nyo, ganun din gagawin ko. Kasi influencer tayo, guys. Ganun talaga. Obviously, kailangan natin lahat kumita. Normal lang ho yun. Understandable. Hindi ako, kaya kayo mga kahombre ko, wag yan. Focus tayo sa issue. Focus tayo dito sa ginagawa natin laban. Kay Kulaong tayo, kay Norman tayo, kasi makakalaya yan. Pagkalaya niya, trouble na naman ho yan. Wala na naman yung mga tao na yan. Yung mga nagsasabi ho ng kung ano-ano ngayon, wala na naman sila. Babalik ulit sila pag nakulong ulit yan, kasi trending. Yun lang yun. Pero yung tunay na laban, sa tunay na laban natin, which umaani ng ilang daan libong views, 300 to 400,000 views sa YouTube. Yun na. May konti lang. Basta 300 to 400k views yan, minimum. So, yun lang yung tunay na nakakaalam ng storya. So, syempre, pag magte-trending ulit, kung ano yung pinatrend, yun, di ba? Ganun lang yun, mga kahombre ko. Kaya,
For me, it's okay. I actually respect yung mga influencers, mapaproman kayo sa akin or against kayo sa akin kasi parehas lang tayo ng trabaho. It's okay. It's okay, man. Promise, it's good. It's good. It's good. Okay yan, okay yan. At, pero suggestion ko, putya, alamin nyo ng ayos yung storya. Kasi syempre, marami ako mga kahombre na mababad trip sa inyo, magagalit sa inyo kasi hindi nyo alam yung storya. Okay? Lalo na yung tungkol sa kaso, sa ganito, sa ganyan. Alamin yung mabuti kung bakit ko kinasuha. Dapat klaro yun sa inyo. At dapat, nakalimutan ko kasing sabihin ito sa press con, dapat alamin nyo na itong tao na ito ay out on bail, ay out on bail sa kasong human trafficking. Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam yon. Yes. Out on bail po siya sa kasong human trafficking. So be careful. Bago kayo magsalita, bago kayo maawa, out on bail ho sa human trafficking. Ha? Kaya siguro, nag-iisip kayo, bakit hanggang ngayon di pa nakakapag-bail? Di ba, di ba, unjust vexation lang. Sabi nyo, di ba? Sabi ng mga taong na bigla na lang umusbong just now. Di ba? Yun ay dahil out on bail siya sa kaso niyang human trafficking. Be careful, guys. This is heavy. Di ba? Kasi, syempre, nag-out on bail ka sa human trafficking. Ginrant yung bail mo. Tama? So now, paglabas mo, magpakabait ka. Magpakabait ka. Tama? Oh. Kaso, ano nangyari? Nawarant ulit siya. So, alam niyo na yon. So, ibig sabihin, may mali talaga sa tao na to. Danger ito sa community. Oh. Kaya, parating niyo yung tandaan, mga kahombre ko. Maging mapagmasid tayo, alam niyo yan, intindihin nyo. Pero man, I respect these motherfuckers. I respect you guys, yung mga influencer. Same lang naman tayo. Diyos ko, ano ba naman kayo? Alam niyo, hindi ako galit sa inyo, man. I actually like you guys. It's okay. At ito pa, no? Gusto ko rin na sabihin sa inyo na literal na ako yung natutuwa kasi ngayon nakikita ko kung sino talaga ang tunay na mga kahombre ko. And I'm very happy, man. Lalo na, alam mo, putay na, itag nyo dito si Boss Kayo. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang, no, yung naging tiwala sa akin ni Boss Kayo kahit sa family ko kasi kilala niya na din ang aking pamilya. Ewan ko, man. Boss Kayo, maraming salamat. At syempre, Atty. Libayan. Pasensya na kayo, hindi ko kayo nabanggit itong mga nakaraan sa videos ko. Kasi syempre, yung binanggit ko, yung mga vloggers na kasama ko sa laban na to. Diba? Pero kayo kasi, kasama ko kayo sa laban ko sa buhay ko bilang influencer, sa aking puso. So, iba yun. Medyo magkaiba yun. Kasi itong mga binanggit ko, yung mga vlogger na tunay na dapat bigyan ng credit. Tulad ni Food Genius, hindi naman siya vlogger. Tulad ni Bungo TV, tulad nila Macmac Pablo, tulad ni Yulen Marcos, di ba? Ni The Kings, yan. Yung mga yan kasi, yan yung mga kasama natin sa laban na ito. Pero syempre, sila Boss Kayo and Atty. Liban, they are there for me. Diba? In particular, sa akin. Kaya ako yung nagpapasalamat sa inyo. Iniisip ko, puta, baka masama loob sa akin ni Atty. Libayan. Atty. naman. 2 beses pa lang akong hindi umattend sa Christmas party nyo. Pero this year, I'll be there for sure. Diba? At least naman nagpadala ko ng alak, diba? Oh, ibig sabihin, mahal ko talaga kayo. Yun lang yun. Yun lang. Huwag nyong, eto, natatawa ako. MG, bobo ka daw, sabi ni Doc. Hindi, mga kaumre ko, wag niyang, alam nyo, yung doktor na yan, hindi ko kilala yan, no? Ngunit, napapanood ko yung mga kalokohan niya sa internet. And actually, hindi ko magawa na magkaroon ng galit o bad trip sa tao na ito because, I don't know, I just find him entertaining. Kasi, bigla lang siyang papasok sa issue. Parang ganyan din ako dati. So,
hindi ko siya magawang seryoso because he's an intelligent guy. Hindi yan mapapapunta sa lugar na yan, no? Kung hindi siya matalino. Okay? So, he knows what he's doing. Kaso siguro wala siyang oras mag-research. Siyempre, doktor, di ba? Wala siyang oras mag-research, manood, magbasa, wala siyang idea. So, I don't know, man. Baka, gano'n naman mga tao, di ba? Nakita nga, uulitin ko, trending to. Sino si makagago. Tapos, nakita nila na namakyo yung misis ko, nakita niya na sinabi hampas lupa, nakita na sinabi ko ang baho, ang pangit. Kaso, hindi nila alam kung bakit namin sinabi yon. Kung ano yung ugat. And yung mga kahombre ko, you know kung bakit ganon. Diba? Kaso mga kahombre ko, buong Pilipinas, come on man, hindi naman tayo ganong kasikat na buong Pilipinas alam yon. But you know, yun yung mahalaga sa akin, na alam nyo kung bakit ganon. Hindi rin nila alam kung bakit tinawag namin siya hampas lupa, patay gutom, hindi nila alam yon. So, no point, man. May pag-argumento ka, hindi nga nila alam. Di ba? No point. Go. Asaran sa social media, influencer kayo, pero mga balat sibuyas dapat. Kapag minura kayo, mumurahin nyo din. And kapag binastos kayo, dapat bastusin nyo din, walang demandaan, mga iyakin kayo pareho. Okay. Halatang hindi niya alam. Halata, like 1,000,000%. Yes, so, hindi niya alam, itong tao na ito, hindi niya alam. So, ayun. In fact, meron pa rin ako naririnig, dapat nagsuntukan na lang kayo, dapat hinamon mo na lang. Dun pa lang, mga kahombre ko, hindi nila alam. Wala siyang idea kung bakit ganon. Balat sibuyas, paulit-ulit na ako dyan, na syempre mga kahombre ko, uulitin ko lang ulit. Laging ako ang kinakasuhan. Bakit ako hindi ako pwede magkaso? Lagi ako kinakasuhan. Ang dami kong kaso. Hindi lang siya. Ang daming tao nagkaso sa akin. Huwag nyo check nyo. Ipa-check nyo. Ang daming tao nagkakaso sa akin every single time. Ano bang akala nyo? Di ba? Ito. Ako naman nagkaso. Bakit gano'n? Hindi ako pwede magkaso. Pero Gano'n? siya yung unang magkaso. Hindi, yun nga. Yes, Pero siya yung, lumabas sa bibig niya, di ba? Na, ako una nagkaso, ako una nagkawarat. Di ba? So, anong gagawin ko? Hindi ako magkakaso? Siyempre, hindi pwede yun. Ano siya? Siya lang may pera? Ay, hindi. No. Hindi, sinabi ko na yan sa video ko. Dati, okay lang, kinakasuhan ako na kinakasuhan, hindi ako nasagot, hindi, napunta-punta ako sa hearing, ganyan, kasi alam ko kasalanan ko yon. Pero, ngayon, ay hindi na, nagbago na isip ko. Lahat ng magkakaso sa akin, ay kakasuhan ko rin. Bakit hindi? Pilipino rin ako eh. Half nga lang, pero Filipino citizen ako. Then, bakit hindi? Di bahala kayo. Di ba? Kasuhan tayo, walang problema, kasi may mga abogado naman ako to do that job. Okay, lalo abogado ko, napakalakas na babae, no? Kaso hindi yung iniisip yung abogado. Hindi yung peking abogado, totoo. Putra guys, yung abogado ko, matikas mo yun. Napatigas nun, grabe. Alam nyo to? Itong mag na to? Puta, ayan, ganyan katigas ko ulo nun. Puta, hindi nila kaya yun. Sorry, lagi ko lang siyang, natutuwa lang ako kasi sobrang, in fact, yung abogado ko na yun, malalaman nyo rin kung sino siya very soon. Yung abogado ko na yun, umiiyak pa yon mga kahombre ko nung nalaman to okay, hindi naman kami nagwagi pa, no? Kasi hindi pa naman kami nanalo sa kaso. Ngunit tumaas siya at least sa RTC level. No? So, pero nakakatuwa kasi small steps, di ba? No, masaya kami lahat. We're very happy mga kahombre ko. Yung sinagot ko. Yung doc, guys, wag nyo na huyang pansinin kasi actually, hindi naman ako galit dyan. Kasi hindi niya alam, mga kahombre. Wala siyang idea. Wala ko siyang idea and I don't blame, I won't blame him. Kasi literal na influencer din siya eh. So, nasa internet siya. I won't blame the guy. Kasi literal, ganyan din ang ginagawa ko. Ganyan din ang gagawin ko, actually, Dati, actually, ganyan ginagawa ko nung wala pa akong mga researcher. Ganyan ang ginagawa ko nung wala pa akong production na sarili ko. Ganyan ang ginagawa ko. Kung ano na lang, nasa harap ako. Ito, ganyan. For the views, for the money, syempre. Kaso ngayon, iba na kasi ito eh. Syempre, kayo, nasanay kayong manood sa akin na full research, lahat talaga, maganda editing. Ganyan din naman ako dati. Alam nyo yan, di ba? Biglaan na lang. Kaya nga ako natulfo kung ano. Kasi kung ano-ano inimbento ko, di ba? Huwag nyo kalimutan yon. So, kung sa akin nga, nabibigyan nyo ako ng pagkakataon, bakit yung mga influencer hindi?
Ganun talaga yan, mga ka-hombre ko, di ba? Normal lang ho yan. Pero wala yung masamang tinapay. No. Ano lang yan? Content lang yan. Ganun lang. Ngayon, kung magkakaroon talaga ng tunay na masamang tinapay, syempre, magre-retaliate tayo dyan. Di ba? Pero kung mga ganyan-ganyan lang, it's okay. Di ba? Kasi, ganun lang yon mga ka-hombre ko. Pinalaki nyo ako ng ganito. Pinalaki nyo ang aking pangalan, tas gusto nyo, bababa tayo sa ganyan, 'di ba? Wala naman silang nagsasabi lang sila. Public figure si MG, mga ka-hombre ko, ha. Take note, everybody can talk S. Alam niyo na kung ano ibig sabihin ng S. About me. Everybody, man. Ako ho, ang binabayaran ko sa BIR ay ako ay influencer. Ayun ang binabayaran kong tax. Ayun ang trabaho ko, social media influencer. So everybody can talk S about me. Everybody, man. And wala akong pwedeng gawin doon. Kasama ho yun sa trabaho ko. Legit yun. Dati pang ganyan si Boss MG. Mali lang, bakit kay Boss MG pa bumangga? Yes. Again, hindi naman ho alam ng lahat. So, no point. Okay na. Ano pa ba? Baka meron pa ako nakakalimutan. Ito pala. Gusto kong sabihin, actually, gusto kong finally, nasuggest naman din sa akin to ni Boss Caio, sa akin, ng aking mentor sa SOCMED, na mas makakabuti sa akin na sagutin ko, yung regarding doon sa pekeng abogado. Ito, gusto ko rin to sabihin sa inyo. With all due respect, syempre, kasi wala naman yan sa akin. I mean, nangyari na yan and all. Tumaas din ako kay Boss Caio. Well, nasabi ko rin to kay Boss Caio. Nagkaroon kasi lately, nitong mga nakaraan, ng issue na, kumbaga, yung aming circle, sa social media na anti-kulaong, ay may nakapasok, mga ka-hombre ko, na isang individual na nagmistulan, na actually, napaniwala kaming lahat na siya ay tunay na abogado. Okay? So, alam niyo na yon kung sino yon, mga ka-hombre ko. So, akala namin, totoo kang abogado. Siyempre, wala, kasi wag nang kami, kasi ako to eh. Hindi ko naman alam, kung tunay ka bang abogado, peke ka bang abogado, I don't know. Kasi hindi naman ako mag-check kung tunay ka bang abogado. Kasi, alam niyo, hindi naman ako sobrang talino, wag niyo isipin na gano'n, ha. So, syempre, ang sa akin, wala naman siyang hinihingi pera. So, sabi ko, sige, lahat kasi ng tulong, sinabi ko sa video ko, ay tatanggapin ko. Lahat. Kasi hindi ko naman, alam niyo, natatawa nga ako eh, hindi mo kaya mag-isa, humingi ka ng tulong. Yes, totoo naman eh. Can you win a war on your own? No. Alam niyo, sa ayaw at sa gusto nating aminin, Francis Leo Marcos, Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, is a big name. Sa media, sa social media, you know this, man. Tumakbo ang senador eh. Nakakuha ng 5 milyon na boto. Di ba? So, guys, tatanong mo at sasabihin mo, hindi mo kaya mag-isa. Abay, malamang. Ako influencer ako, hindi ako nagpolitiko. O yan nagpolitiko. O paano yun? Di ba? Malamang, di ba? Pero sa laban ko, may nangyari sa laban ko, di ba? Ngayon, para sa laban ng mga OFW, ang kailangan natin ay ang mga government agencies. At yan ang ginawa ko. Diba? Yan ang ginawa ko. Kailangan tulungan kayo ng mga government agencies kasi hindi ko kayo kayang tulungan sa part na yan. Anyway, mabalik tayo sa pekeng abogado. So, eventually, wala siyang hiningin pera kahit ano, mga ka-hombre ko. So, tumutulong siya, Nagsasend ako, ano kaya itong ibig sabihin? Attorney, ano ibig sabihin ito? Attorney, ano ba yan? Kukulit ng mga aso ko. So, attorney, paano po to? Attorney, paano po yan? So, tinutulungan niya ako, mga ka-hombre ko. Like, nagsasend siya sa akin ng kung ano. Actually, yung kinasuhan ako ni Norman, mga ka-hombre ko, sa Isabela, di ba? O, tinulungan niya ako, nag-draft siya na, ito yung pwede mo sagot. O, tapos sinend ko sa aking abogado. Now, sabi ko, syempre nahihiya ako kasi alam ko may bayad ang mga abogado, mga ka-hombre ko, di ba? So, sabi ko, attorney, grabe, baka kailangan mong bayaran kita or kasi nakakahiya. Hindi, wag na, MG. Ang gawin mo na lang, i-shoutout mo na lang ako sa video. Yun. Kaya ako siya shoutout doon sa video ko. Di ba? Yung naka-membership only. Ngunit naka-membership only yan, hindi yan naka-publish. Take note, ha? Shoutout ko siya. Napagkaalaman namin later on, na
Yun nga, yung lumabas nga, na siya'y nakulong, peking abogado. Oh my God. Sabi ko, what? Ngayon, nalaman ko yan. Ngayon, mga kahombre ko, dumating na kami sa point na, sorry. Na, oh shit, gago peking abogado to? Sabi ko, syempre, na-shocked ako. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, what the F man, ano to? Ano nangyari? Bakit ganito yung peking abogado? So, okay na, umabante. Nasa bakasyon ako nito, nasa Japan ako nito, mga kahombre ko, noong December. Ang tinawagan ko si Boss Kayo, obviously Boss Kayo. Boss Kayo, anong gagawin ko? Sabi niya, hindi MG, ako na lang muna. O sige, Boss Kayo, sige, wag ka muna magsalita kasi maybe baka hindi maging okay. Kasi mahahati yung, mag-focus ka kay Norman. Okay, Boss Kayo, ako bahala. So siya na muna bahala. Sabi ko, ikaw muna kasi hindi ko kaya yan sa ngayon. So ngayon, kinokontak pa rin ako, obviously, mga kahombre ko, nag-uusap kami. Sabi niya, oy, MG, nakakuha ko yung contact ni Ian, yung dating tao ni Norman. Naalala niyo yun, di ba? Sa mga hindi nakakaalam, sorry guys, hindi na ako pwedeng pero alam niyo na mga kahombre kung sino si Ian. Yung tao na umalis sa kanya tas hindi niya binayaran. Di ba? Wala. Umalis dahil hindi niya pinasweldo. Okay, yun. Yun na lang yun, mga kahombre ko. Yung Casper din niya dati. O, ngayon, sabi ni Ian, mga kahombre ko, sabi nitong peking abogado sa akin, oy, MG, kaso kailangan ni Ian ng, sabi ko, puta, attorney pa tawag ko, attorney, sure ba yan na si Ian, ganyan, sure ba yan na baka mamaya hindi yan sure, ganyan. Sabi ko, i-background mo muna. Kasi wala pa naman akong idea na ganyan talagang kalala. Binackground niya, hindi, okay to, sure to. Pinapirma ko to na NDA. Yung pala, lumabas din na, syempre, peke din yung NDA, alam mo yun. Anyway, wala akong idea pa dyan. Sabi lang yan ni Boss Kai sa akin ito, lately. So ngayon, pumirma naman si Ian. Tapos, sabi niya, kaso MG, nang hihingi to na 5,000. Kasi, kailangan daw niya ng 5,000 kasi nga hindi siya nasweldohan ni Norman, sabi niya. So ngayon, syempre, in good faith, hindi ako in-scam or whatsoever, no, in good faith, nagbigay ako ng 5,000 through BPI, okay, BPI to RCBC account, sa RCBC account niya. So, nagbigay ako ng 5,000. Ang pangalan ay Marie Carl. Ayoko na lang sabihin yung apelido, pero Marie Carl yung pangalan. Binigay ko rin kay Boss Kayo yung, ay nako, babe, itong mga aso. Almond, Margie. So, binigay ko yung resibo kay Boss Kayo, yung RCBC na Marie Carl, ganyan. In fact, pinakita nyo yun sa inyo. So, 5K. Pagkatapos nun, napagtanto namin, nito lang, True Fuji News, sinabi niya sa akin na, well, initially pa to, sabi niya, bro MG, ganito yan, ang tawag dito, si Ian ba, natanggap ba yung 5,000 binigay mo? Siyempre hindi ko ala. Siyempre, I don't know. Kasi basta sinend ko, then okay na yon sa tingin ko, no? Okay na yon. Sabi ko, oo naman siguro, di ba? I don't know. Kasi binigay ko lang, yun na yon. So, tinanong ni Pujinyo si Ian, ay hindi daw niya natanggap. So, wala kasi akong contact nung Ian kasi hindi ako nakikipag-usap kung kani-kanino, no? May mga tao na nakikipag-usap para sa akin. So, ngayon, dumating ako sa point ngayon, mga kahombre ko, na na-shock ako. Kasi after ko ma-interview si Ian, binigyan ko pa ng 5,000 cash. And hindi ko alam kung natanggap ni Ian yung 5,000 cash. I don't know. So, maliit na halaga lang yan. So, maliit na halaga lang ho yan. So, in short, medyo, can I say, na nadali din ako nito. My God. Kasi, wala lang yun. Lack of attention din yun sa akin. Kasi sabi ko nga, lahat ng tulong tatanggapin ko, no? Para sa laban natin na ito. Kaso, but, nakatulong siya kasi talaga, totoo yung mga binigay niya sa akin, mga isasagot ko kay Norman, talagang nabigay niya naman, no? Pero, nagulat nga lang ako na peke pala siya, hindi siya totoong abogado.
So, and at the same time, yung 5,000, hindi niya binigay kay Ian. O, hindi ko alam yung another na 5,000 kung kanino na, kung ano nangyari doon. Sa mga tao rin, no, na siguro na disappoint sa part na yon sa akin, ako nahingi akong pasensya sa inyo. Ngayon, anong tawag dito? Nalulungkot din ako sa isang banda kasi ayan nga yung sinasabi ko, 'di ba? Ayan yung mga ganyan talaga, mga influencer minsan, no, hindi nagre-research. Ganyan yung ending, 'di ba? Hindi lang yung iba, ako rin ganyan din ako minsan, mga komre ko. Pero ngayon kasi may mga researcher na ako. Pero sa bagay na to, paano ko i-research ko ba? Tunay ka bang abogado? Siyempre, wala na yun sa kakayanan ko, mga komre ko, alam niyo. So, yun lang naman, no? So, yan ang pinakamahalaga sa akin ngayon. So, ngayon, at least na-address ko na ito. And ang plano ng nagpaplano, mga kahombre ko, maraming nagpaplano na magkakaso daw sila and all. Sa ngayon kasi, mga kahombre ko, ang focus ko talaga is makulong na panghabang buhay si Norman. Kasi danger po siya sa ating community. Okay? So, mahirap naman na babaling tayo, no, sa ibang klase ng laban. Ngunit, nandiyan naman ang aking mga kawani na mga small vloggers na susuporta sa atin upang magkaroon kayo ng boses. And at the same time, para sa mga OFW na nadenggoy ni Norma, nadenggoy ng tao na ito, nandyan ho yung post ni Congresswoman. Nakita nyo, shinare ko. O, ayan ho, ang Congresswoman ng party list na OFW. Tama? OFW party list. Makakatulong ho yan sa inyo. Libre yan. Magkaso and all. Pakita nyo lang ho lahat ng ebidensya nyo. And stop talking. Kasi at the end of the day, kailangan nyo hong umaksyon. Okay? Yan ho ang mahalaga. Yan ang mahalaga, mga kahombre ko. So, yan yung best. And ako ay, kasi, sabi nga sa akin ni Boss Kai, kasi hindi ko yan nababasa, hindi ako nagbabasa ng mga ganyan. Pero, sabi nga ni Boss Kayo, kasi Boss MJ, kailangan mo din niyang i-address mo na yan, kasi para, kahit papaano, may mga na-disappoint din kasi sa'yo, na mga kahombre mo doon sa part na yon, o at least, ayan yung kasagutan ko, di ba, na literal na, ayun nga, I can say na, in-expect ko na yung 5,000 kay Ian, ngunit yung 5,000 hindi nakarating kay Ian. So, pero sa akin, maliit na halaga lang yun. Kaso, syempre, paano yung iba na 100,000 ang nakuha ng tao na ito? Ayun, Cap Ninyo Barzaga, I love you, man. Salamat ulit at kinonek mo ako kay CICC Yusek Aboy Paraiso. Love you. Si Yulen. Yulen Marcos? Yulen. Salamat, brother. Puta. Yung tanong mo kanina sa akin na, oy, MG, wag ka magpapa-apekto sa mga bash sa'yo. Nangyari din yan sa amin noong 2020. Wag ka mag-alala, brother. Pero salamat, I appreciate you, man. Pero hindi ako naapektuhan sa ganyan. Sanay ako dyan kasi since 2009 pa ako sa internet and nandyan ang mga kahombre ko. Marami yan. Malaki ang fan base ko. So, I believe in that. So, at saka ako, hindi ako ganun-ganun lang. Okay? Oo, malupit din talagang aking utak sa ganyan. Alam mo na yun. Siguro hindi mo rin alam kasi siguro dito ka lang sa era na to na part ni MG. Pero kung medyo makikita mo yung mga nakaraan ko, trust me, man. Kaya ko yan. Pero salamat, man. Salamat sa ano mo. Salamat sa care mo sa akin. Si The Kings nanonood din. Oh, hi, The Kings. Maraming salamat. O, ayan. Natuloy yung ating plan B. Plan B yung natuloy. Yun lang. Ayun lang, mga kahombre ko. Ngayon, marami na ho, no? Marami pang kaso si Norma nakakaharapin. So, it's gonna be happy. Sa akin, marami siyang kaso. Marami din sa misis ko. Uulitin ko sa inyo, bago nyo i-judge ang aking misis, kung na-makyu, na ganito, Kulang yan. pa yun sa kanya. Kulang pa ho yun. Kasi Sa mga actually, ipopost ko ngayon dito kung bakit yan. Well, para sa mga hindi nakakalam. Alam ko, basag na utak ng mga kombre ko kasi alam niya na. Pero sige, ulitin natin para at least klaro, no? Kung bakit yan. Pero, Gusto ko nga siya batin sapatos. yes, so, ikaw kaya, paano kaya kung sa'yo nangyari to?
Wala kang kaalam-alam. Wala. Hindi naman internet personality to. Oh. Bigla niya lang dinamay. Sinabi niya lang na, paano ko ba kasi baka mabanto sa FB. POK. Na POK ang misis ko. Kumakain daw ng BURAT ang misis ko. Ng dalawang sabay. Dalawang sabay daw na BURAT ang misis ko. Sasampalin daw niya ng BURAT ang misis ko. Oh. Marami daw. May listahan daw siya ng mga lalaki na tinira ang misis ko. Oh. Nagdodroga daw ako. Nagdodroga daw ang misis ko. Nagsisigarilyo, Naninigarilyo, nag-aalak, nag-a-addict. Yan. So, hindi pa yon. May listahan daw siya, tapos anyway, Basta maraming it's online. Sa totoo lang, it's online. So, hindi ko nga alam paano nangyari yun. Pero siguro, siyempre. Tingnan nyo. Pamilya ko daw pag-uuntog-untogin. Pag-untog-untogin niya daw ang mga Lopez, mga duwag daw, lahat. Babatukin. Wala, yung mother-in-law ko, Daddy ko daw, ang baho naman daw tingnan. Hindi, dugyot daw. Dugyot. Si daddy Diba? daw, talunan daw. Yung father-in-law ko, talunan daw. Mga ganon. So, mga negosyante, idadamay. negosyante ho yan, hindi ho ako public magagalit. figure. Kahit sinong anak magagalit. So, ewan ko lang, no? Ewan ko lang sa mga ibang tao. Konti lang naman yan. At saka hindi ko yan binibigyan ng pansin, no? Kasi sarili ko focus to. ako sa mga kahombre ko. Pero, you should understand first kung bakit ganun, no? So, yon. Norman, good luck sa'yo. Gusto mo yan, di ba? Hindi ko siya titigilan. Hindi ka namin titigilan. Pati yung mami ko, hindi siya titigilan. Kasi kasi ngayon ka lang nakahanap ng katapat. Yun talagang daily yan, O, yun normal. pa, Basta sabi ka pa talaga, niya, hindi mo, pakawala pakawala. daw. At saka, disgrasyada, Try nyo, kunwari ikaw, sa asawa mo, walang kinalaman, sinabi lang ng taong galit sa'yo, disgrasyada, pakawala yung asawa mo. Anong gagawin mo? Wag kang balat sibuyas dyan. Anong gagawin mo? Sige nga, try. Baka nga hindi lang ganyan gawin mo eh. Baka hindi mo lang pakyuhan o kung ano mang gawin mo pag nakita mo. Kulang pa yun, pero deserve niya. Understand that, man. Unfortunately, hindi nila alam lahat yon. And, yun lang naman yun. Makagago, babagsak ka rin. Madami nang nagsabi niyan. Since 2009 ako sa SOCMED, dami na yan. Tapos yung Dami pa nga nagsabi, papatayin ka dyan, na ganyan. Okay, Yung do it. nagsasabi niya, yung nagsasabi niya, nagbo-boomerang. Exactly. Nagbo-boomerang lahat. Dami na. May mga nagsabi pa, dalawa na nga yung influencer, nagsabi, I will attack you. Full force. Ayun, yung full force nila, nagkaso sila sa akin. Oo nga, nagsasabi rin siya. Yeah, pareha sila. See, full force, tas nung binanatan ko kayo, nagkaso kayo. Wala na. tas nung nag-retaliate ako, iyak ka. Ano yun, man? Hindi pwede yun. Walang ganon, man. Ano ka ba? Alam nyo, ganon lang yun, mga kahombre ko. Huwag kang masyadong mapagmataas. Grabe na ako kayo. Grabe. Anyway, it's good. It's a good thing. So at least, meron tayong mga bago na maaaring maging kahombre in the future, di ba? Ayan, mahalaga ho yan. Anyway, okay, sagutin. Ano ba kayo? Nagbabasa ako ng comments nyo, mga kahombre ko. Anyway, puro sinasagot nyo kasi yung mga tao, mga kahombre. Huwag nyo nang pansinin, mag-comment kayo. Boss MG, makakabail ba yun si Norman? Yes, bailable yan, mga kahombre ko. Ngunit, nakakapagtaka kung bakit hanggang ngayon, nasa loob pa rin siya. Akala ko ba meron kang group of lawyers? Pero, I believe, alam nyo mga kahombre ko, yung sinasabi niya, na okay, alam nyo ba mga kahombre ko, yung sinasabi niya, yung binabanggit niya na poblador, Zamora Poblador, grabe yun mga kahombre ko, napakalaki yung law firm. Sikat ho yung law firm na yon. Mga kahombre ko, sobrang sikat ho ng law firm na yan, ha? Huwag nyong, hindi ho maliit yan. Kaya, hindi ako naniniwala na poblador yan. Kasi ibang poblador, mga taragis, mga kahombre, malakas yung law firm yan. Ngunit, alam nyo, kahit sino namang abogado, no, ang humawak sa tao na yan, mahihirapan. Kasi siya nalalaglag sa sarili niya. Siya mismo, di ba? Tulad yung nilabas niya yung suot niya uniform. Uniform ng pulis. Sino ba naglabas siya?
O, sino bang nagpahamak sa sarili niya kaya siya nadali ni Asek Lacanilao ng LTO? Siya, di ba? Binidyoan niya sarili niya nagdadrive ng ganon. It's all him, mga kahombre ko. It's all him. It's all him. Yun lang, kaya pala sabi niya nung hinuhuli siya ay wag niyo na akong ipaya kasi malalaman ng kaso niyang human trafficking, ma-revoke ang out of on bail niya. Napakatalino. Sino ka? Anong pangalan mo? Putragis ka eh, tas yung ano mo, One Piece di Golden Haki. Pero okay lang kasi naka-repent shirt siya. Ayan, matalino. Mga kahombre ko, out on bail yan sa kasong human trafficking. Human trafficking. Out on bail. Ongoing ang kaso. Okay? Be careful, man. Kung ikaw ay na-out on bail sa kasong human trafficking, usually dapat mabait ka na. Oo. Tama? Tama ba? Isa yun sa condition. Isa yan sa kondisyon. Bakit mas lalo ka pang naging hinayupak? Akala kasi ni Norman, mapapabagsak niya ako na idadama yung mga pamilya, mapanghihinaan ako. Tulad ng mga nangyari sa ibang mga vlogger. Iba kasi ako, mga kahombre ko. No chance, man. No chance Iba with rin me, yung asawa man. mo. Iba rin asawa ko, matikas din asawa ko. No chance. Pati No pamilya chance, Norman. natin. Pamilya namin, malakas. Malakas yan, puta. Ginawa niyo akong putragis, ba't may heart ako dito? Thank you. Pinaano mo? Pinagaan-gaan mo yung sitwasyon ko. Init na naman ulo ko. Anyway, mga kahombre ko, kayo, ang mga tunay na demonyo, sorry. Anyway, kayo ay mahal na mahal ko. Sobra. Marami hong salamat sa laban na ito. At huwag niyo sisihin yung mga vlogger dyan na, kasi ganyan din ho ako dati. Hayaan niyo sila na, syempre kailangan din nilang kumita, hayaan niyo sila. Ganyan din ho ang trabaho ko, hayaan niyo lang sila. Oh, it's okay, man. It's okay. It's okay. That's a part of it. Wag lang syempreng baba na talaga ng iba na. Ayan, magre-retaliate tayo. Pero yung mga ganyan lang, commentary, it's okay. Public figure ho ako, normal lang yan, mga kahombre. Alam yun, sabihan mo ako dito na ang pangit mo pala, ang baho mo pala, anong gagawin ko? Wala kang magagawa, di ba? It's okay. Ganun talaga. Hindi sa lahat, talagang galit na galit kayo. No. Hindi sa lahat ng pagkakataon papatulan mo yan. Okay? Relax, man. Anyway, mga kahombre ko, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Bukas, may content ulit ako tungkol dito kay Norman Mangusin. Panoorin nyo yon kasi ito na yung comment ko in regards kung dun ba sa overkill to, ganto, ganyan, yung nangyari. So, magbibigay din ako commentary about dyan. And then, magbe-break muna ako siguro na mga 2 to 3 days, no? Kasi konting pahinga muna. And then, balik na ulit muna tayo sa mga usual videos ko, no, na daily vlog. Then, eventually, sa tingin ko, baka naman next week makalabas din to. Hindi, I don't know, man. Baka next week, tapos on fire na ulit yan. Makagago! Galingan mo pa! O, yan, ginalingan ko. Galit naman. Ngayon naman, nagagalit naman ng mga supporter mo sa akin. Siya may sabi, galingan ko. Hindi ginalingan ko. Masuno rin akong bata, Lolo FLM, Lolo Norman. Kayo, mga tunay na demonyo. Sorry, na-stuck talaga yun sa akin. Anyway, mga kahombre ko, mahal na mahal ko kayo, no? Dave Teves, ang aking masugid na admin. Galingan mo pa, ha? Galingan mo. Yun lang, mga kahombre ko. Kap, mag-almusal ka na. Si Dong isunod mo, boss. And yes, I am actually planning it. So, relax, man. Naghahalongkat pa ako ng mga bagay-bagay. Relax lang. Okay? Yun lang, mga kahombre ko. Ay, teka, ito solid. Di pa dumating ang para sa'yo. Hintayin mo na lang sa mga susunod na araw. Wow. Hindi, tao to, ha? Di pa dumating ang para sa'yo. Hintayin mo na lang sa mga susunod na araw. Kung naman ang babalik lahat sa'yo yan, tandaan mo, hindi lahat ng oras sa'yo lahat. Yes, I know. Actually, yan yung difference ko, no, kay Norman, no. Kasi ako, alam ko kapag talo ako. At sinasabi ko yon. Pero hindi ako matatalo dito. Sa laban na to, no chance, man. Yun lang. Ipagdasal mo, ha. Ipagdasal mo na matalo ako.
Di ako matatalo sa laban na to kasi ang dami sumusuporta sa akin, mga kahombre ko. Okay? And if I lose, tayo lang ulit tayo. It's okay. That's a part of it. Ganun talaga. You just can't win everything in life. Wala akong ganun. Walang perfectong tao. Hindi lahat ng tao sobrang bait. Wala akong ganun. One love. Good fucking vibes. Bye-bye, 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 bye-bye. Yan kasi hirap dun sa mga hindi naman alam kung ano ang talagang nagawang masama nitong si Kulaong. Ang napanood lang nila yung presscon. Pero yung before the presscon, yung panahon ng pandemya na napakaraming mga pinerwisyo na tao, lalo na mga OFW, at mga nanay at mga mamis na naperwisyo ni Kulaong. Tinangayan ng pera, hindi binabayaran. Biro nyo sa 5 mamis, tigda 2 milyon na. What more pa yung mga OFW na nabudol niya sa FFCI niya. At yung iba pang mga nagpadalang OFW para sa mga humanitarian na hindi naman natupad. Kami nga mga vloggers nagpadala kami ng mga pera para sa 1 milyong sako ng bigas sa Bataan. Hindi natuloy. Nasa na yung pera namin? Hindi binabalik. Diba? Tapos ngayon, parang siya pa ang biktima, parang siya pa ang mabuting tao dito sa Pilipinas. Alamin nyo naman kasi, nakita ko nga, merong pang isa doktor pa. Hindi daw dapat ginaganon si Norman. Alam nyo, kung ang intensyon lamang ng NAPOLCOM o ng CIDG ay ipahiya si Norman, hindi na yan idadaan sa presscon. Naalala nyo ba noon, nung panahon ni Digong, merong mga nahuhuli? Hindi naman presscon ginagawa. Ano ginagawa? Pinapahiya. Meron nga dyan yung nahuli na isang PNP. Pinapahiya sa interview o pinapahiya nung general sa harapan ng media. Hindi presscon yun. Pinipitsarahan saka kung ano-ano ginagawa. Pero dito kay Kulaong, dinaan pa sa presscon for awareness. For awareness yun, para wala nang maloko. Para wala nang sumuporta at nang hindi na makaloko. Kaya wag kayong magmarunong. Wag kayong magmagaling. Mas alam namin kung ano ang nangyayari. Mas alam namin kung ano ang kakayahan ni Norman. Kaya tandaan ninyo, walang masamang maging kritiko. Walang masama maging kondenahin ninyo ang isang vlogger o ang isang tao. Pero, di ba, manood muna kayo simula sa umpisa. Hindi yung ending ang inyong tinitignan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Bye-bye po.